Hi everyone, this is Teacher Ella at ngayon, tatalakayin natin kung paano ako nagkaroon ng isang item. So sa ikinaakala nyo ako ay nagkaroon na ng item or permanent teacher na po sa DepEd, hindi pa po. Ngayon pa lang po ako natawagan for the permanent teacher. Okay, so discuss ko lang po kung ano yung mga requirements kapag ikaw ay isang newly hired teacher. So let's start. So, ang unang-una nyo pong gagawin kapag kayo ay natawagan na or na-text ay anyong gagawin ito ang mga list of requirements. Unang-una is the advice order. Kasi sa advice order, makikita ninyo ang mga list of requirements na kailangan ninyong kunin. So, ang sa akin is the number 1 is your PDS. So, sa PDS, medyo critical siya or medyo mahirap siya kasi maraming kailangan i-fill up, kailangan mong hindi ma-miss, or at isa rin sa mga naging mali ng iba is hindi muna sila nag-search kung paano nga ba maglagay sa isang PDS or mag-fill out ng isang PDS. Okay, the PDS. Next is your work experience. Kailangan nauuna muna yung present before yung mga past na work experience niyo po. Okay. So, pagkatapos niyan is yung advice order ko is narito. Ito po ang advice order ko kung saan nakikita niyo po ang list. Merong isang original at merong isang photocopy. So, ito po lahat ay kailangan original, authenticated, at kailangan naka-cav ang TOR. So, this is my advice order. So, permanent appointment, then newly hired teacher 1, secondary po ako, at yung perma ng aming STS. Okay. The next is affidavit of self-disclosure. So, kailangan pa ito ipatataksa or ipanotaryo. Okay. Isahan nyo na lang po. Kapag nagpaano kayo ng iyong PDS, then ilagay nyo lang po yung affidavit of self-disclosure. Next is certificate of assumption to duty. So, kailangan po ng perma ng inyong principal. Okay. Then, your oath, panunumpa sa katungkulan is kailangan nyo lang po is yung perma ninyo. The next is this one. Pinaprint po ito sa akin parang DBM CSC form number 1 kung ilan yung sahod ninyo at ipapaperma nyo po sa inyong supervisor. Okay. The next, especially kung ikaw ay kumuha na ng inyong ID, kailangan po ng ID, PRC rating, at especially din is yung medical certificate. Bago na po ngayon, ang gagamitin na po ay ang CS form number 211 revised 2025. Same sa ating PDS. Ang PDS na gagamitin is revised 2025. Okay. Ito po yung neuro ko, yung drug test. Ito po ay personal copy ko. So, yung ginawa ko, 3 kopya po, original, isang photocopy na ipapasa sa kanila, at yung personal copy ko. Okay, ito yung laboratory result. Ito po ay medical din. At ang kasunod kung saan ako natagalan is yung TOR sa school. Kasi kailangan ipakav at kailangan rin talaga na kumuha na kayo kahit hindi pa kayo newly hired. Kumuha na po kayo ng inyong TOR, baka sakaling magkaroon kayo ng sub at pagiging permanent. So, kailangan niyo po ng TOR. Kasi minsan is na maabot po ito ng 1 week or 3 days bago ma-claim nyo ang inyong TOR. So, sa akin case is napatulong na lang ako sa aming
sa aming professor naman. Okay. So, this is the TOR, the TOR, the TOR. Paano makikita kung ito ba ay CAV? Kailangan mo ng Certificate of Authentication and Verification. Okay. Ito rin, yung aking sa masteral. Kapag ikaw ay naka-masters na nakapasa ka noong nag-ranking, kailangan nyo pong kumuha ng TOR ninyo for master's degree. Okay, ito po. Ito po. At kailangan nyo din ipakav ang inyong diploma. Okay. The next is NBI. So, sa NBI po, hindi po ako na-hit. So, this is, nakuha ko lang within that day. Pero sa mga iba is, I think this is 6 months yata ang expiration or 1 year. Basta, ito po ay makukuha nyo agad kapag hindi kayo na-hit. Pero na-hit po kayo, pwede nyo po sabihin or ilagay nyo na lang as newly hired. Pwede nyo na ilagay yung na-hit po kayo. Magbibigay po naman sila ng chance. Okay. The next is the important thing is your PSA din. Kailangan naka-PSA, original at photocopy. Okay. So, as a newly hired, kailangan nyo lang po yung mga requirements na sinabi ko at lang po na may natutunan kayo sa aking video na ito at congratulations sa lahat ng mga newly hired at sa mga sasabak pa bilang teacher 1, huwag po kayong mawala ng pag-asa dahil po lahat po tayo ay dumadaan sa mga pagsubok pero when your time na talaga bilang para maging isang permanent teacher is para po talaga sa inyo. So, huwag niyo pong kakalimutan na laging magdasal dahil siya lang po ang may alam kung kailan po kayo magiging teacher 1. That will be all. I hope naging inspiring po yung message ko sa inyo at may natutunan po kayo sa kung ano ang requirements bilang isang newly hired teacher. So, maraming salamat at don't forget to like, share, and subscribe.